Hello po mga kaibigan! Musta kayo? Alam niyo, very exciting ang ating topic ngayon na kung saan pwede niyong gamitin para magka-extra income through GCash. Kahit na nasa bahay lang kayo o sa lugar ninyo, pwede niyong gamitin at kumita ng extra income. So, keep on watching. Kung may mga tanong po kayo sa topic natin, pwede kayong mag-leave ng messages sa comment section at makakaasa po kayo na sasagutin ko. Ituturo po sa video na ito papaano mag-send ng pera virtually through GCash to GCash account. Familiar na naririnig natin yung GCash, cash in and cash out. At share ko din po ang mga benefits ng topic natin ngayon. Title po ng ating video topic, GCash, cash in and cash out, extra income. Intro ko po ang aking channel, LS Lenny Soria, Tutorial and Guides, YouTube Tagalog Guides, ang aking mga videos. Benefits ng GCash, cash in and cash out. Number 1, kung ikaw ay isang housewife na nasa bahay, pwede kang magka-extra income at gawin yung GCash, cash in and cash out. Per 1,000, alam ko yung pinaka-charge dyan is per 1,000 pesos is 20 pesos yung charge, and then 500 pesos is 10 pesos yung charge. Pwede po yung babaan yan kasi naman yung mga nagpapa-cash in and cash out, pag marami naman, pwede yung babaan para dumami kayong customer, para bultuhan naman, malaki din naman ang kikitain. And then number 2, kung ikaw naman ay isang estudyante, gusto mong lumaki ang iyong allowance, so sa naiipon mo, pwede kang mag-cash in and cash out. And number 3, kung ikaw naman ay isang empleyado, yan, may sumisweldo dun sa mga ka-opisina na meron ding nagpapa-cash in and cash out, pwede yan, dagdag kita, extra income. Remind ko lang po, halimbawa nag-send ng request ang GCash app ninyo for verification or magre-request ng OTP to reset your MPIN number, magsisend po yan dun sa pinaka SIM number ninyo ng 6 digits number. Then, isisend lang po yun sa GCash. Then, continue na po nun yung processing. Ganito po ang ating gagawin pagka tayo ay magsisend ng pera virtually GCash to GCash number. Kung na-update na po ang GCash application, eto, i-open na natin yan. Click natin. And then, enter natin yung MPIN sa GCash. Then, naka-hide po yung available balance. Yan. Kung gusto natin makita yung pera natin kung magkano or yung available balance, i-click natin yung parang mata. Yan po. So, and then, mag-a-appear na po yung amount. Yung total pera nyo, balance, sa GCash.
Since ang gagamitin nating service, kasi marami pong services yung GCash, ang gagamitin nating service ay send. Magsisend tayo ng pera or cash in ang katawagan doon. Alam nyo, napakaganda pong negosyo to. Kahit na pakonti-konti, pag marami, bulto-bulto, malaki din naman ang kita. No? Per 1,000 pesos ang isisend nila is 20 pesos yung charge fee. Pagka 500 yung charge ay 10 pesos. So, for the sake ng ating topic ngayon, magsisend lang tayo ng maliit na amount. So, i-click natin ang send. So, i-send po natin. Click natin ito. Express send. Send GCash quickly. In just seconds lang po, marireceive or matatanggap ng receiver. So, i-click po natin yan. And then, kung nasa phone book po ng inyong cellphone, yung pangalan at number nung padadalhan nyo, pwedeng i-click na lang ito, yung sa phone book. And then, kung hindi naman nakasulat or wala sa phone book ng cellphone ninyo, i-type lang po dito. Yan. I-type lang. Yan. Yan po. So, yan po. Isi-send. And then, ito po yung yung number ng sisendan natin. And then, yung amount, dito natin ilalagay. So, let's say, halimbawa, para sa ating topic ngayon, nagsisend tayo ng 20 pesos. Halimbawa lang po. Click done. And then, i-click po natin yung next. Yan. Click po natin yan. And then, yan po. Tingnan ninyo. Ito po yung isi-send natin. So, i-hide muna natin yung total amount balance natin. Yung pera sa GCash. And then, total amount na babayaran sa GCash ay 20 pesos. Yung makakaltas. Yung padadala natin kuno. Yung padadalhan natin, 20 pesos. So, click lamang po ito. Yan. Yung confirm, i-click natin yan. Then, pag kinlik yan, lilitaw yung send 20 pesos. Yan. So, kita nyo, litaw na yan. Ito. Yan po. Pag hindi po nyo kinlik yung confirm, hindi lilitaw yung kulay blue na send 20 pesos. Kung 1,000 man yan, para confirm siya. So, lumitaw na, then, i-click natin yan. Send na natin. And then, yan po, na-send na. Dun sa number na ng receiver. So, yan po, na-send na. So, para naman kayo ay merong resibo din naman, may, kumbaga, may proof kayo. So, open natin yung transaction katibayan na pumasok nga dun sa number na yon.
So, click natin yan, transaction. So, ito po, pumasok siya. Confirm, no? Yan. Dali, ito. Para malinaw. Ito po, pumasok siya. 20 pesos. Yung date is April 24, 2024, and then yung oras nandyan po 6:31 p.m. Para maiwasan pong ano siya, kasi may mga tao, hindi ko natanggap yan, ganun. So, check po ninyo dun sa transaction ninyo. Pag nandyan po sa transaction na pumasok naman, huwag kayong mag-alala. Dahil yan ay nakapasok dun sa number na yon, provided yung pinadalhan ninyo tama yung number na pinasok ninyo. Kaya bago kayo magpadala ng pera, GCash to GCash, i-check munang mabuti yung number na padadalhan ninyo. So, ganun lang po kadali. Pag nakabisado na ninyo ito, ay naku, mabilis na. Hanggang dito na lamang po ang ating video topic. And then, pakishare lang po ito sa ating mga kakilala or kababayan para magkaroon naman sila din ng extra income. And don't forget to subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating video topic. And again, maraming salamat po. Bye!